Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ay ito pong tungkol sa ito po yung designer na nito ng jacket na ito, si Mr. Abel Bacudjo. Ito po, no, napakaganda, no. Actually ang ano ko lang, complaint ko lang dito, Abel, hindi maganda tong ano mo, string mo dito sa blue. I like this color, no, yung blue. Kaso lang ito, naghimulmul. Hindi siya ano, pero madaling palitan to mga kababayan. Bibili lang ako ng extra na string na meron talagang yung parang sintas, alam niyo yun, no? Pero maganda po. Bakit natin to pag-uusapan? Kasi actually meron po tayong isang topic diyan pero nasa dulo siya, no? Na itong si Buwakang Ina, dati niyang kaibigan, ngayon sinira po siya. Kung napanood niyo yung video natin na FL Lisa Marcos, masama daw ang ugali? Question mark. Magtatanong tayo. Sinisi sa mga patatas at repolyo na issue. Nandun po sa dulo yung ano ni Abel, no? We're defending Abel. I think he's a good person. Even though na hindi ko siya kilala, hindi naman niya ako in-scam. Bumili ako ng 3 jacket niya, yung red, white, and blue. Nakikita niyo yan, sinusuot ko tuwing nagbablog ako. Di po ba? Kasi malamig po dito sa bahay. Di ba? Hindi. Talagang pinadala niya yung produkto ko. Ngayon po, naghahangad ako nung black, no, yung bago niyang release, no? Ngayon po, uunahan ko na kayo. Nagpapasalamat po tayo dito kay Sir Ivan. Ang kanyang YouTube channel ay JIL Review TV. Mayroon po kasi siyang magandang expose sa latest vlog niya nung isang araw. Ang ganda po. Ito po ay yung tungkol sa pagdepensa kay Mr. Abel Bacudjo. Pasensya naman po kung natatawag kong Mr. ha. I don't want to demean Abel, pero just the way of respect, giving respect to him, I think he deserves that one, no? Kasi wala man ako masamang tinapay kay Abel. So with respect, siguro tanggalin ko na lang yung Mr. Abel na lang, ha? Abel na lang. Okay, para hindi tayo ma-misquote o discriminating o whatever have you. Kasi ngayon, iba na ang panahon ngayon, di ba? Alam niyo naman na hindi tulad nung dati. In our old days, na so ngayon, to respect dun sa grupo na yun, if ever is, I'm just gonna call Abel as Abel. Abel, pasensya na. Hindi sa dinidisrespect kita, ha. Okay, so pero bago po ko ipakita sa inyo itong part lang po dun sa video ni Sir Ivan, no? Ako po ay nagpaalam na sa kanya, no? Nagkasalubong po kami sa isang LS ni yung pina-flash ko po diyan si Miss Carclea, no? Sa LS ni Miss Carclea the other night, nagpaalam po ako if I can use his video, and he said yes. And ako po naniniwala si Mr. Ivan ay sobrang bait na tao at makadiyos po yan. Lagi ko pong pinapanood ang video niyan. Sa dulo may closing prayer, which is a very good idea, no? Kayo po, alam ko malaki na ang channel nito, magwa 1 million na po ba, ha, Sir Ivan? Kasi hindi ko na tinitingnan yung subscriber mo, alam ko malaki yan, diretso ako sa video, no? Pero very educational, informative, and very spiritual yung kanyang vlog, which is very blessed, no? So kayo po, panoorin niyo po yan, huwag niyo kalimutan, no? Unahin niyo muna to, then isunod niyo ako. At isunod nyo yung mga ibang vloggers na sinusuportahan din natin, no? Pero bago ang lahat, bago natin mapanood yung video na to, no, magbibigay tayo ng ating opinion at reaction. Tayo po yung magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. Sa mga nagko-komento, nagbibigay po ng papuri at nagpupush sa atin the continue what you are doing, no? We will still support you. Maraming salamat po. At sa ating mga bashers, may God bless you all, no? So eto na po mga kababayan, ano, panoorin natin, no? Galing po ito kay Sir Ivan, talagang kinuha ko. Pinutol ko na, ha, Sir Ivan, wag ka magagalit, wag mo rin ako i-copyright, pero hindi po, meron na po siya authority, meron na po siyang pahintulot sa atin na gamitin itong video niya. Once again, maraming salamat
JIL Review TV o Sir Ivan, God bless you, no? More blessings sa'yo. Dahil I think bibihira nagka-copyright to si Sir Ivan. Eto na po mga kababayan. Before ako magbigay po ng karagdagan pa ng mga informations, ipaparinig ko muna sa inyo yung napag-usapan namin or yung conversations namin ni Ate R, mga kababayan. At siya po'y kilala ni Hitad at kilala rin po ni Juice Smith, mga kababayan. So for more details, let's hear this. Alam mo ba, Sir Ivan, na yung Hitad na yan, binihisan niya, pinalamon niya, pinatira niya nung umuwi ng Pilipinas nung eleksyon. Yang dalawang yan, si Joe Smith. Alam mo ba yon? Alam mo, nanginginig ako habang nagsasalita. Para ikwento sa'yo yung mga sinabi ni Abel. Ang tagal naming nag-usap nung Sunday ni Abel. Ngayon, nag-usap kami nung Sunday. Di tinawagan ko, hindi niya nakuha. Tapos siyang tumawag, nag-call back siya. Di yun, ikinwento niya. Ginastosan niya yan nung umuwi. Pinalamon niya, pinatira niya sa bahay, at kahit yung si Joe Smith, pinatira niya sa kondo, na lahat halos na nagkalat ng mga kamierdahan niya sa loob ng kondo. Yung Joe Smith na yan, na isa ring balasubas, na pinalamon niya rin, na akala niya mga kaibigan niya. Huwag tayong mag-alala, dahil ang sabi sa akin ni Abel, sasampahan niya daw ng kaso sa US. Sabi ko nga, sampahan mo. Ano man ang nangyari, matalo man tayo o makuha, at least, Abel, sinampahan mo siya kung ano man ang mangyari, hoping na mabigyan siya ng anumang sanction sa US or what. Hoping yung demonyong yan, yung Hitad na yan. Ha? Okay? Okay? Naku, Diyos mio, talagang nanginginig ako nakikipag-usap kay Abel nung Sunday, Sir Ivan. Nagpapasalamat siya sa'yo. Naku, tuwang-tuwa ang iyong tao. At ini-research mo siya. Sabi ko nga, please. Sabi ko, panoorin mo ito. Yun nga, pinanood niya. Nagpapasalamat siya sa'yo. Ngayon, sabi ko nga, yung kasamaan, walang kapupuntang maganda yun. Tao ang makakadiscover kung sino ka, sabi ko kay Abel. Napakabait niya, Sir Ivan, si Abel, alam mo ba? Napakabait niya. Ay, nako, Diyos ko, talagang napaka-humble siya. Hindi siya tao yung kwan ba na yung kala mo may mga hindi. Masyado siyang kwan sa yung, sabi nga niya, ewan ko rin ate, Uy, dyan na lang yan kasi mabanggit niya yung pangalan niya, makabayan. So kapag kasi marinig po ni Juice Smith at saka ni Hitad yung first letter lang, kilalang kilala. Bakit? Nakasama lang yung makabayan. So siya po magpapatotoo dito, ebidensya natin na itong si Hitad at saka itong si Juice Smith, dugyot yung yung kanilang ugali, makabayan. Napakadugyot talaga. At saka ginamit lang nila dito, ginamit lang po ni Hitad si Abel, makabayan. Bakit? Para makakalapit siya sa mga Marcos. Kasi noon pa man, before pa nag-umpisa po yun, yung campaign, makabayan, kilala na nila ng mga Marcos, o noon pa, kilala na po ng mga Marcos, pamilya Marcos, si Abel, makabayan. Kasi nga, siya po dito yung nagdi-design po ng mga susuotin ni PBM, ng kanyang mga kilala, ng pamilya Marcos, si Abel po. Kaya ginamit ito ni Hitad para makakaroon siya ito na access doon po sa kampo po na ni PBM, makabayan. Di ba? Sabi ko sa inyo, manggagamit ho yan si Hitad. So ngayon, ito pong si Hitad, makabayan, bantay-bantay na siya ngayon, at saka mag-ready na lang siya kasi ayon po, nakausap po ni Ate R na sabi daw ni Abel, pupuntahan ito ni Abel doon po sa Los Angeles sa US kasi doon siya magpa-file dito ng kaso para kay Hitad, makabayan. Kasi nga kapag hindi po yan gagawin ni Abel, gagawin pa rin yan araw-araw at saka sisiraan talaga dito ni Hitad itong si Abel, makabayan. So, karma is coming kay Hitad. Hitad, bantay ka lang ho dyan. Papuntahan ka dyan ni Abel. Saka dapat lang po talaga nagawin ho yung makabayan. Tingnan nyo, malapit po na lang ati-ati po ni Abel, nasaktan sa makabayan. Kasi nga, hindi siya agree dito sa mga akusasyon po ni Hitad dito kay Abel. Kasi kilala mismo ni Ate R itong si Abel, makabayan. Kaya siya nasaktan po. Napapansin nyo ba ang kanyang boses? Parang gusto niyang umiyak. Ramdam na ramdam talaga ni Sir Ivan ang kanyang feelings. Talagang nasaktan siya, makabayan. Okay? So, bakit ba nadamay dito ang pangalan ni Juice Smith? So yan po, mga kababayan, hindi na natin i-include yung isa, yung lalaki, yung Smith ba yun? Si Mr. Smith.
no? At least eto, no, yung ating sinasabi dati or ipinapanalangin, no, na sana merong umaksyon laban sa babaeng burak na ito dito sa Amerika, sa State of California. Once again, Sir Ivan, JIL Review TV, maraming salamat sa pag-aalaw mo sa akin na magamit itong video mo, no? Bahala na po ang Diyos na pagpalain ka sa iyong kabaitan. Okay? So, yung komento natin dyan, no? Very good move by Abel. Kay buwakang ina, karma is a bitch. Maski na magtago ka sa sa saya ng US citizenship mo, sa saya ni Uncle Sam, na walang jurisdiction sa'yo ang Pilipinas. Pero, sa awa ng Diyos, merong isang taong titindig, sana ituloy ito ni Abel Bacudyo, laban sa mga paninirang puri mo. Ano bang sinabi nitong si buwakang ina kay Abel? Biruin nyo, dati silang magkakasama sa Pilipinas. Napanood ko po yan. Yung kasagsagan ng campaign period noon. Kakasama yan, pati yung attorney. Sama-sama sila, yung mga vloggers, magkakasama sila, happy-happy sila. And Abel even used her to be a model of his yung mga ito. Nandyan sa BBM Collections, dyan po sa FB. Makikita nyo larawan ng buwakang inang ito. Also, my video vlog ito. Thanking Abel, all of the products that Abel sending to her. Nandiyan po yan sa kanyang, I think nandun sa Maharlika yun eh, yung natanggal. Maharlika TV ba yun, no? Natanggal yun eh. Na-sanction ng YouTube yun eh. Baka isisip, buti na lang, hindi pa presidente noon si Pangulong Marcos. Kung hindi, isisisi niya yan kay FL Lisa, yung pagkakatanggal ng kanyang channel. Di po ba? Biruin nyo, nakasama niya. Tapos ngayon, binaboy niya. Dahil lang, pinili ni Abel na mag-stay sa Marcoses. Ang balita ko po may nagbigay lang sa akin ng info na ito pa lang si Abel ay totoong loyalista. Kaya nag-stay siya. Sabi na nating nakikinabang siya sa first couple. Eh, pinakikinabangan din naman siya ng Malacanang dahil sa talento niya paano mag-design. Di po ba? Huwag niyong sasabihin sa akin na hindi maganda ang design ni Abel. Eh, tinaguri ang yang one of the Asia's sa fashion industry na magaling. Hindi rin makontra yan ni Hitad, ni buwakang ina. Ang sinasabi niya, na ganito daw, paano daw nagkaroon ng property si ganito, si Abel, gantong milyong peso ng halaga ng property. So what? Pinakita mo ba na totoong galing sa pang-i-scam, galing sa pagnanakaw, yung mga halaga na yon ng property ni Abel? Hindi ka naman nagbigay ng detalye. Lagi mo na lang kinakabit kay First Lady Lisa. Give and take po yun. He is working for the first couple. O meron pa siyang ibang mga negosyo. Siguro nagsumikat yung kanyang pangalan dahil, siyempre, Pangulo ng Pilipinas, First Lady ang binibihisan mo. Siyempre, di ba? Maski na ako, o tulad ko. Di ba? Naging fan ako ni Michael Jordan. Lahat po nang i-endorse na product ni Michael Jordan as much possible, I want to get it. Lalong-lalo na sa sapatos. Napabili ako ng mga OG na mga sapatos ng Michael Jordan, lalong-lalo na yung Jordan 11. Totoo po yan. O ito kay Abel. Nagandahan ako. Binili ko 3. Ako lang yun. Eto lang ako. Paano pa yung iba na sumusuporta sa kanya? Hindi niya ba deserve na umangat sa buhay? Hindi niya ba deserve na hindi makaramdam ng tagumpay? Not like you, you are miserable? Huwag kang mandamay sa misery ng buhay mo. Huwag kang mandamay na maging miserable din yung mga kaibigan mo. No, life is not like that. Kailangan mong i-curb ang path ng buhay mo.
Dahil ngayon, ikaw ay miserable, you want to pull down some of your friends to be miserable also. That's what you call a classic crab mentality. Ngayon, tama lang po yan na idemanda siya na. No? Idemanda siya dito. Narinig nyo naman, galit na galit si Madam R, yung tawag po ni Sir Ivan. No? Galit na galit. Dahil, ayun, mas matagal nang kasama. Kakilala niya si Abel. Itong si Hitad. How many months lang sila sigurong nagkasama o how many days? How many weeks? Tapos bababuyin mo ng ganyan, sasabihin mong scammer? Nasaan ang ebidensya? You have damaged the reputation of one of the great fashionista, no? Yung designer, sa buong mundo. Siya ang kinikilala na isa sa magaling na fashion designer sa buong Southeast Asia. Tapos malalaman nila na scammer siya. You have totally damaged his reputation. Kaya dapat lang talagang idemanda ka sa California. Sana, Abel, Bacudio, ituloy mo yan. Huwag kang matakot kay Hitad kasi ito, nananakot lang po ng sobra. Dahil nga sa tapang niya daw na nandito siya kasi sa Amerika. Di po ba? Bakit hindi mo akusahan si Abel Bacudio, idemanda mo kung totoong scammer. Di ba? Yang mga scammer na yan, dapat yan isinusuplong sa otoridad para hindi na makapang-scam ng kapwa Pilipino kung totoong para ka sa Pilipino. Kung mahal mo ang mga kapwa mo Pilipino at hindi na ma-scam ng sinasabi mong si Abel, magdemanda ka. Hindi. Di ba? Nasaan ang kaso labang kay Abel na ikaw na mismo ang nagdemanda or yung nagpipid sa'yo ng information, bakit kailangan pang iparating sa'yo? Yan ang sinasabi kong mga kababayan. Bakit kinakailangan pang ipaabot sa kanya yung ginagawa ng mga tao na gumagawa ng mali at sa kanya naman niya ibabalita? Bakit yung mga tao na yun na nagpipid sa kanya hindi na lang idirekta sa mga otoridad para matigil na ang panggagancho, pangi-scam ng mga taong sinasabi ni buwakang ina? So isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan. It is just a narrative to malign, to destroy the reputation of an individual of a group. Pero sa totoo, wala po talagang ebidensya. Ayun lang ang kanilang gusto. Ang manira ng reputasyon ng mga tao. Kaya dapat lang, tama lang to, mga kababayan, na idemanda ito. No? Si Katunying nga, hinahamon niya, aantayin kita dito sa LA Superior Court. O now, can you do the same thing? Lumabas na to. Malamang itong video ni Sir Ivan, ha? Yung channel name niya ay JIL Review TV. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo. Mahusay po ito. No? Naipadala na yan sa kanya. Nalaman niya na yan. O now, meron ba siyang video na hinahamon niya si Abel na idemanda siya dyan sa LA County Court? Antayin mo. May nagsabi nga sa akin no? Ang isa sa mga balakid na iniisip nila is mahirap hanapin si buwakang ina. Kasi hindi po nila alam talaga ang tunay na address. You know what? Sa Amerika, hindi mahirap gawin yan. If you are that persistent, someone or a group will help you to trace this mother F, this bitch here in the United States. Maski na malaki ang Los Angeles, it is a big city. And Los Angeles County is a big county. Kahit na ano pang laki ng Amerika. If there are persistent people who want to look for you, to trace you, they can do it. Walang maaring magtago sa batas dito. Pwedeng makalusot ka in many years, but time will run out against you. Sabi ko sa inyo. Makikita at makikita yan. Yun lang po yung sinabi sa akin na balakid nila.
kasi hindi nila malaman kung ano yung totoong address nito. Hindi lang yan. Isa lang ang identifier para makita nyo itong si Hitad. Alam po ng mga nasa taga-Amerika kung ano yung sinasabi ko. Isa lang yung identifier na malaman nyo sa kanya. You can find everything about her. At dito po, pag sinabing ito pinaghahanap ng batas, people, pag nakita ka, 911. Ganun po dito. Lalo na pag may mga Amber Alerts, yung mga nawawalang tao, naka-flash po yan. Pag nakita yan, 911. O I see this, nandito sila sa convenience store. I saw them in the gas station here in this city. Ayun na yan. Domino na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, matagal man ang pagtitrace but eventually time will catch up with them. Kaya Abel, ituloy mo yan. Huwag kang pasosokom kasi reputasyon mo ang sinira nito. Intindihin mo, isa ka sa mga pinipitagang fashion designer sa buong Southeast Asia o sa buong Asia. Pero sinira lang nito. Kasi gusto kanyang i-pull out to be with the same misery she is into. Di po ba? Biruin mo, narinig nyo, mga kababayan, yung sinabi ni Madam R. How Abel accommodates them. Tapos, in the end, sisiraan lang dahil nandyan siya, naninilbihan siya sa first couple o sa first family. What's wrong with that? Ayaw kasi nito, mga kababayan, na makita yung dati niyang kaibigan na ngayon ay ang layo ng estado sa buhay, kasama ang mga alta, kasama siguro ang mga oligarkong pamilya, pero siya, sino kasama niya? Yung mga ampalayang katulad niya. Di po ba? Kaya napakaganda po nitong inilabas ni Sir Ivan, at pasalamat na rin tayo kay Madam R at papano may nagpapatunay sa atin, hindi tulad nitong si Buwakang Ina, na kung ano ang tunay na pagkatao ni Abel Bacudyo at ano naman ang ginawang kasalaulaan nitong si Hitad at yung kasama niya. Dito yun makikita eh. Sino lang ang kakampi nito? Yung mga katulad niyang ampalaya. Why are you dragging Abel to your miserable battle with the FL Lisa? Why? Because hindi mo matanggap na nawala ka sa elite group ng mga alta kasi ikaw burak ka eh. Di po ba? Hindi ka para sa bayan. Kung para sa bayan ka talaga, matagal ka nang nagkaso laban kay Ninang FL Lisa Marcos. Kinasuhan mo na si Abel Bacudyo ng scammer at kung sino-sino pa sa gobyerno. Kasi nga para sa bayan ka, para matigil na ang pangbabalahura nila. Kaso wala eh. Kasi ikaw lang ang mouthpiece nung mga duwag at walang bayag na nandoon sa Pilipinas. Mga duwag na harapin ang katotohanan. Na ibig sabihin, walang katotohanan kasi walang ebidensya. It's just to malign, to attack the person. Kasi tulad po ng sinasabi natin mga kababayan, if you could continue doing it, saying it, repeatedly, para po kayong hinihypnotize na yung napapanood nyo yung para kang nasa prisoner ka, na pinanonood ka ng the same narrative propaganda, and the long run, yung utak mo, yun na lang palagi ang sinisigaw, dinidikta, hanggang sa maniwala ka na. Ganon po ang ginagawa nitong si Hitad. Pinupurgak sila nung itong mga subscriber niya, followers niya, nanonood niya, viewers niya, ng maling impormasyon, and then eventually, yun na ang tatanggapin nila kasi mga tanga, they are prisoners of this Buwakang Ina. Yun po yan. Prisoners of lies. Prisoners
of disinformation being produced by this buwakang ina. O ngayon, ilang beses niyang pinangalandakan na scammer si Abel. Pero wala siyang mapakitang ebidensya. Ayon lang daw sa nakuha niyang report, base sa kanyang nakuwang ganito, chismax. Bakit pa ibibigay sa'yo? Bakit hindi na lang yung nagbigay ng balita sa'yo ang magdemanda, tumuloy sa otoridad na scammer nga si Abel? Bakit? Yun ang tanong natin eh. Bakit pa kailangang ipaalam sa'yo? Hindi na lang sinabi para mabalita ka agad. Oh, ito, sa Manila Bulletin, sa Inquirer, sa ABS-CBN, sa GMA News. Ito, ganito, isang fashionista, designer, scammer pala. Oh, wala eh. Dahil sasabihin, hindi kasi natatakot sila kay FL. Huh? Really? No. That's not an alibi of them. Kasi walang katotohanan. Kaya tama lang ito na ilabas natin, pangalandakan natin, ipakalat natin ang video ni Sir Ivan. No? Tulungan natin, lalong-lalo na nabalitaan ko pa pala na itong si Abel Bacudyo ay ang daming charity na tinutulungan, tapos imamalign, sisiraan lang nitong babaeng ito na she have a miserable life. Come on. Wala ngang ebidensya. Sa bunganga lang niya mabahong burak, lumalabas. Pero tuwang-tuwa pa po yung mga viewer kasi they are the same. Mga burak din ang bunganga at utak. Magalit na kayo, totoo naman. Diba? Kung hindi totoong burak ang inyong utak at bunganga, edi sana iniwan nyo na yan. Diba? Dinispice nyo na yan. Tapos sasabihin nyo, maka-Diyos kami. Weh! Maka-Diyos kami, ha? Huwag mo kaming ganyanin, ha? Kilala namin ang Diyos. Huwag nyo kong daanin sa Diyos. No? Ako, alam ko po yung konteksto sa Biblia. No? Hindi ko na kayo pagmamayabangan. Basta may alam ako na mga bersikulo dyan. Alam ko po yan, i-define sa inyo, paliwanag sa inyo. No? Kung spiritual naman pala kayo, ba't pa kayo naniniwala sa buwakang inang ito na fake news, disinformation specialist? Kung matalino kayo, may sarili kayong utak at pagdidiscern, hindi nyo na panonoorin yan. Kasinungalingan, pawang kasinungalingan ang namumutawi sa kanya. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit pa pinadadaan sa kanya? Scammer naman pala. Drug addict naman pala, smuggler naman pala, drug lords naman pala. Bakit hindi na lang yung nagbibigay ng information sa kanya ang magpunta sa otoridad? Di ba? Di nyo ba naisip yon? Kung para daw siya sa bayan natin, bakit hindi nila naisip gawin yun? So ibig pala sabihin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya ay hindi para sa bayan. Di ba? Tapos ngangaw-ngaw kayo, para sa bayan tayo. PI pala kayo eh. Tapos sisiraan nyo yung isang Abel Bacudyo na nagtratrabaho lamang. Ano ang masamang ginawa sa inyo nung tao? Why do you have to do that? Why do you have to spread a false information? Why do you have to spread disinformation? Why do you have to drag your old friend to your miserable life right now? Diba? Sinira nyo ng todo-todo ang reputasyon ng isang kinikilalang tanyag na fashion designer sa Asia. Kaya dapat lang nakasuhan talaga kayo ni Abel. Abel, pumunta ka na dito. Yun nga lang po ang balakid dito mga kababayan, no? Hindi ko naman kayo kasi dito po sa California, the defamation lawsuit, no? Hindi po yan mga kababayan. I think walang hindi siya criminal no? Ito po, tinanong ko po kasi ito, dito lang is defamation illegal in California? Ayan. California Criminal Defamation Law. 23 US states and 2 territories have criminal defamation law, criminal on their books. This means that some forms of defamation could result in criminal fines or punishment including prison. Eto na. California
though is not one of the U.S. states with criminal defamation laws. While California defamation defendants do not face potential imprisonment, they could be subject to civil lawsuits and hefty damages, including punitive damages, depending on the nature and harm caused by their false statements. O ayan po ang sabi, hindi po kabilang ang California defamation lawsuit. Kung ito man po sana ang iaano ni Abel, no? Hindi criminal. Civil and punitive, no? Hefty. Kung pagbayarin mo si Hidad ng $10 million, kung ayan man yan, ayan, tama lang yan. Tagumpay pa rin yan. No? Kaya dapat lang. Ito pa sabi dito, what are the elements of a defamation claim in California? To effectively plead a defamation claim in California, a plaintiff, yung magdidemanda, must prove the following 4 elements. Base po ito sa binabasa ko dito sa MIC, no, na website nila, no. There was a false statement of fact, malamang naman yan, mapapatunayan ni Abel, which was published without privilege to a third party, with fault of at least negligence on the part of the defendant, and the statement was either defamatory per se or caused special damages to the plaintiff, defamatory per code. O, ayan. A false statement of fact, published without privileges, with at least negligence. Ito po, nandito po lahat, pinaliwanag po dito. No? Napakaganda po nito. Yan, no? The Complete Guide to California Defamation Law by Aaron Mink. Na, meron po siyang law firm yata po ito, no? Attorney and founder of Mink Law. Pinaliwanag niya po. Dito ko po nakita kasi. No? Salamat po dito sa web. Thank you very much, Attorney Aaron Mink. Okay? If I pronounce your last name wrong, I apologize. Okay? So, yun po. No? Hindi po natin biniburst ang bubble ni Abel. As long as, sabi nga po ni Madam R, as long as na mabigyan ng leksyon itong si Hitad at lalong hindi na makapanirang puri. Whether kung wala mang criminal yan, civil, bayad pa rin siya. Kasuhan mo yan, Abel. I am with you. Susuportahan kita. Sana nga kung makita kita dito, no, mapunta ka ng San Diego, maybe sabihin ko lang, hi, Abel. O, di ba? Yun po, mga kababayan. Again, salamat po kay JIL Review TV, Sir Ivan, for allowing me to use some part of your videos, no? Salamat po kay Madam R, salamat po Abel, salamat din. Sana ituloy mo na yan. Huwag ka nang umatras diyan kasi pag umatras ka diyan, meaning waging-wagi si Hitad sa'yo at baka sabi niya, tignan nyo, natakot. Totoo, yung sinasabi ko. Di po ba? Ganon. Wag. Tuloy na yan. Tuloy yan. Okay? Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.